Araw-araw ay Maria, kami ay nagdarasal. Si Maria, Sa atin ng mga Pilipino, masasabi natin, laganap ang iba't ibang debosyon kay Maria. Laganap ang debosyon sa iba't ibang titulo ng pangalan ni Maria. Anumang debosyon meron tayo kay Maria ay kailangan nakasentro kay Jesus. Christocentric, sinasabi nga natin, Christ-centered. Mayayain ulad ko ang pagpapakita ng mahal na Birhen ng Lourdes sa Misa Viena sa Lourdes, France, sa pagkakaroon ng mahal na Birhen ng Lourdes de Nagbalayo sa barangay Nagbalayo. Napakayaman sa debosyon sa mahal na ina at pananampalataya ang mga taga Nagbalayo. Misa Viena, Nagbalayo. Sinasabi na tayong mga Pilipino, kapag hindi nakakaramdam ng may kung ano, wala yung epekto sa buhay natin. Sa pagdedebosyon, isang napakahalagang sangkap ang pandama. Yung may nakikita ka, ibig kong sabihin, yung gayak ng simbahan, halimbawa, ng santuaryo, ng altar, ng mga karo, yung usok ng insenso at iba pa. Magandang gabi sa lahat. Welcome po dito sa Minor Basilica and Parish Shrine of the Most Holy Rosary of Orani. Para sa ikatlong gabi ng ating pagninilay tungkol sa debosyon kay Maria. Sa pasimula, manalangin tayo sa ating mahal na Birhen ng Orani. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Birhen ng Orani, aming ina at pintakasi, ingatan mo kami at lagi ipagkandili sa lahat ng suliranin at hilahil na unti-unti. Huwag niyong hahayaan kami malugami. Ngunit higit sa lahat, amin pong hinihingi na kay Jesus na iyong anak, samahan kami makauwi at tulad niyo aming ina, kami sana ay mapili na makasama siya, ang Panginoon naming Hari. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ikatlong gabi ng ating pagninilay, ating pong ipapatungkol ito sa debosyon sa ating mahal na Birhen ng Santo Rosario ng Orani dito sa bayan ng Orani, Bataan. Bilang tubong Orani, dito ako pinanganak, dito ako lumaki, at dito rin ako inordinahang pari. May pagmamalaki ko sa buong Bataan at buong Diocese ng Balanga ang debosyon sa mahal na Birhen ng Orani. Ito lang ang bayan na dinadagsa at dinadayo ng maraming mga deboto galing sa iba't ibang lugar. Kapag piyesta ng Orani sa buwan ng Oktubre, ang buwan ng Santo Rosario. Sa atin ng mga Pilipino, masasabi natin, laganap ang iba't ibang debosyon kay Maria. Laganap ang debosyon sa iba't ibang titulo ng pangalan ni Maria. Sa puntong ito, mga kapatid, at sa pagtatapos ng Flores de Mayo o Flores de Maria, magandang pagnilayan sa isang simpleng pagpapaliwanag
ang kahulugan at kahalagahan ng debosyon natin kay Maria. Partikular sa ating debosyon sa ating mahal na Birhen Maria ng Orani. Gayon din para din po sa kapakanan ng lahat ng mga deboto kay Maria dito sa ating bayan ng Orani. Unang-una, nais kong bigyan ng diin anumang debosyon meron tayo kay Maria. Ito ay hindi nakasentro kay Maria. Anumang debosyon meron tayo kay Maria ay kailangan nakasentro kay Jesus. Christocentric, sinasabi nga natin, Christ-centered. Merong dalawang pangyayari sa mabuting balita sa Ebanghelyo na maaari nating gamitin upang paliwanagan tayo na ang ating debosyon kay Maria ay nakasentro kay Jesus. Ang una ay mula kay San Lucas, chapter 1, verses 34 to 38. Ito yung pangyayari ng pagbabalita ng anghel kay Maria. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ito yung unang pangyayari na maaari natin sabihin, anumang debosyon natin kay Maria ay kailangan nakasentro kay Jesus. Ipinaubaya ni Maria sa kalooban ng Diyos kung anuman ang mangyayari sa kanyang buhay bilang ina ng Diyos. Para sa kanya, mahalaga ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang yung biyaya na ipinagkaloob sa kanya bilang ina ng Diyos. Ikalawang pangyayari ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Pamilyar tayo dito, ang kasalan sa Kana. Ang unang himala ni Jesus. Chapter 2, verses 1 to 5. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Kana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak kahit sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong panggunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ang kalooban pa rin ni Jesus ang nasunod. Do whatever He tells you. Ito yung dalawang pangyayari. Anumang debosyon meron tayo kay Maria, ang pinararangalan natin ay si Jesus. Hindi lamang si Maria. Dito po sa bayan ng Orani, merong 2 imahe ng Birhen ng Santo Rosario. Isa dito sa sentro, sa Minor Basilica, at ang isa sa barangay ng Silahis. Merong pagkakataon na hindi malaman kung alin dito yung tunay o yung original. Para sa akin, wala tayong masasabi na imahe ng original ng ating mahal na ina. Ang tunay na masasabi nating larawan ng ating mahal na ina ay si Maria ng Nazaret. Isang simpleng babae, isang payak na babae
isang pinagpalang babae ng Diyos. Ito ang isa sa mga dapat nating isapuso na anumang titulo meron si Maria. Hindi iba-iba ang Birhen Maria. Iisa lang ang Birhen na sa ati ay gumagabay. Iisa lang ang Birhen na ina nating lahat. Ang Birhen Maria ng Nazaret. Ang simpleng babae na pinagpala sa babaeng lahat. Sa ating mga pananalangin at sa mga deboto ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario, masasabi natin na malaki ang ginagampanang tungkulin ni Maria. Minsan, mayroong nagpa-bless ng sasakyan dito, taga-ibang bayan. Dapat sila ay magpapabless ng sasakyan sa Manawag, sa Birhen ng Manawag. Pero sabi nila ay dito rin sa atin sa bayan ng Orani. Ang Birhen Maria, ang Birhen ng Santo Rosario ay iisa. Hindi natin sasabihin mas okay yung Birhen ng Manawag kaysa sa Birhen ng Orani. O mas okay ang Birhen ng Orani kaysa sa ibang mga dinadayo na may titulo ang Birhen Maria. Anumang pananalangin sa pamamagitan ni Maria patungo kay Jesus. Ito ay dahilan sa pamamagitan ni Maria sa ating mga panalangin. Minsan, isang pagdiriwang ng piyesta ng Oktubre dito sa bayan ng Orani. Pagkatapos ng misa ko, sa likod ng altar, meron lumapit sa akin isang babae, may kalong-kalong na anak na maliit. Ang sabi niya sa akin, Father, ito po yung hiningi ko kay Mama Mary noong isang taon. Binigay niya sa akin. Answered prayer. Yung request prayer ko kay Maria, pinagkaloob sa akin. Ito ang bunga ng aking tiyaga pagsikap sa pananalangin. Sabi ko, taga saan po ba kayo? Taga-Taguig Rizal po kami. Ang layo pa. Subalit, nandito siya upang magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ni Maria. Ano ang mahalaga? Sa anumang devotion meron tayo kay Maria. Huwag tayong huminto kay Maria. Kahit si Maria sa kanya sarili, hindi niya itinaas sa pedestal ang kanya sarili. Buong kababaang loob na tinanggap niya ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi tayo humihinto kay Maria sa anumang pananalangin natin. Sa pamamagitan ng Maria, dadalhin natin ng lahat kay Jesus ang ating mga panalangin. Ang mahalaga sa ating devotion kay Maria ay ang pagtulad natin sa kanyang halimbawa. Dahil siya mismo ay tinularan niya ang halimbawa ng kanyang anak na si Jesus. Ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Imitate her example because she imitates Jesus, her Son. Ito yung imahalaga. Sa anumang devotion, meron tayo kay Maria. Una, hindi nakasentro kay Maria, kundi kay Jesus. Ikalawa, huwag tayong huminto kay Maria sa ating pagdedebosyon. Kailangan natin, pagkatapos ng pamamagitan tulong ni Maria, si Jesus pa rin ang makapangyarihan sa lahat. Si Jesus pa rin ang sumasagot sa lahat ng ating mga panalangin. Pangalawa, nais kong ibahagi sa pagninilay na ito ay ang aking personal na pagpatotoo sa aking debosyon kay Maria dito sa bayan ng Orani. Bilang pari at naniniwala ako, lahat kami mga pari
Isa sa mga binibigyan namin ng pagpapahalaga sa aming buhay bilang pari, ang ina ng kaparian, walang iba kundi si Maria. Ang aking pagkapari sa loob ng 33 taon na naabot ko sa kasalukuyan ay dahil sa aking marubdob na debosyon kay Maria, ang mahal na Birhen ng Santo Rosario dito sa Orani. Bago ako i-assign dito sa Orani, sinabihan ako ng obispo na sa inyo ka madidestino. Sabi ko sa bishop, taga Orani ako. Baka sa ibang parokya na lang. Ang sabi ng obispo, hindi. Makapaglingkod ka naman sa iyong sariling bayan. Maranasan mo naman ang debosyon, kung gaano kainit, maalab, marubdob na pagdedebosyon sa ating mahal na ina, ang Birhen ng Santo Rosario. 33 taon na akong pari. 8 taon sa July na ako ay sumailalim sa angioplasty. Ang lahat na ito dahil nga sa aking debosyon kay Maria. 8 taon na patuloy niya akong pinapatnubayan, ginagabayan, pinagagaling, pinalalakas ang loob. Noong 2019, na nandito na ako, bago magpandemya, naranasan namin ang sunod-sunod ng mga blessings. 2019, ito ang taon ng pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Maria. Nagsimula ito ng pagdiriwang ng 60th anniversary ng canonical coronation ng mahal na Birhen. Ipinagdiwang namin ito ng buong saya sa plaza ng bayan ng Orani. Pagkatapos ng anniversary na ito, sinundan ng pagdalaw ng Birhen ng Kapayapaan, Our Lady of EDSA, dito sa bayan ng Orani. Isa na namang pagkapala ng Diyos. Pagkatapos nito, dumalo naman dito ang Birhen ng Fatima, ang national image ng Fatima galing sa Valenzuela. At pagkatapos nito, ang mahal na Birhen replika ng Santo Rosario ay inihatid sa bayan ng Hagunoy sa Bulacan, na sinasabi malaki ang kaugnayan ng bayan ng Orani, ang patrona ng Orani sa bayan ng Hagunoy, bilang ang kanilang patrona din ay Birhen ng Santo Rosario. Sa mga pagpapala na ito, hindi namin inaakala na December 12, 2019, ang simbahan na ito ay magiging isang minor basilica, ika-16 na simbahan sa buong Pilipinas na idineklara ng Santo Papa Francisco upang maging minor basilica. Ito yung mga pagpapala na tinanggap namin, tinanggap ng buong sambayanan, regalo para sa diocese, regalo para sa simbahan ng Pilipinas, para sa pagdiriwang na ika-500 taong anniversary ng Kristyanismo sa Pilipinas. Hindi namin inaakala, maubos maisip, ang sunod-sunod na pagpapala na ito na pagkatapos 2020 ay darating ang pandemya. Nakahanda kami kahit hindi namin iniisip na ang pandemya na ito ay darating. Nagkaroon kami ng lakas ng loob, tatag ng pananampalataya, marubdob na pagmamahal at debosyon kay Maria sa gitna ng kasalukuyang dinaranas na pandemya. Mga kapatid,
sa pagninilay na ito ngayong gabi sa debosyon sa Birhen ng Santo Rosario ng Orani. Nais kong bigyan din ng pagpapahalaga ang mga deboto kung saan lugar na tumupunta rito, hindi lang buwan ng Oktubre, Fiesta, kahit ordinaryo na araw, linggo, nandirito sila, bumabalik upang magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ni Maria. Mga deboto, para sa atin ng mga Pilipino, mahal na Birhen Maria, kakabit ng ating buhay bilang mga Kristiyanong Katoliko. Sa pagtatapos ng pagninilay na ito, tunghayan po natin ang ilang kaganapan ng mga pagpapala sa Minor Basilica and Shrine Parish of the Most Holy Rosary nitong nakaraang 2019 hanggang ngayon. Tunghayan natin ang video showing na ito upang mapagnilay tayo sa pagtatapos ng Flores de Mayo. Ating parangalan ang ating mahal na ina, ang Birhen Maria, sa pamamagitan ng pagtulad natin sa Kanya, ang Kanyang kalinisan, ang Kanyang kababaang loob, ang Kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Maraming pong salamat. Ating pasalamatan ng Diyos sa gabing ito ng ating pagninilay sa pamamagitan ng sama-sama nating pagdarasal ng Abagin Noong Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Araw-araw ay Maria, kami ay nagdarasal. Si Maria, Ina namin, ibig naming marangal. Kanyang